Dear Dr. Love, itago niyo lamang po ako sa pangalang Pepe. Isa po akong sundalo at tubong Palawan, 30 years old. Isa po akong silent listener ng inyong programa. At hindi ko rin po inaasahang darating ang panahon na ako naman po ang lalapit sa inyo habang naririnig ng iba ang kwento ng aking buhay. Dr. Love, kinailangan ko pong lumapit sa inyo dahil hindi ko po alam paano lulusutan ang gusot na pinasok ko. Naging mapusok po ako, naging mapaglaro, at hindi nag-iisip. Para bang ang bilis na mga pangyayari. Nagulat na lamang ako na ito na pala ang sitwasyon ko at hindi ko na malaman ang aking gagawin. Ganito po kasi nangyari sa akin, Dr. Love. Madali po akong mahulog sa babae, pero Dr. Love, hindi naman po sa paghuhugas kamay. Suplado po talaga ako, pero hindi ko maintindihan bakit po lapit pa rin ang lapit ang mga babae sa akin. Pepe, pareho tayo ng problema. Problema ko rin yun. Una ko pong naging nobya ay mula rin po sa Palawan. Ang babae pong ito, tunay ko pong minahal. Niligawan at tinyaga ko po. Tinanaw na makasama habang buhay at maging ina ng mga anak ko. Pinangarap ko rin pong iharap sa altar pero dahil sa isang pagkakamali, tila gumuho ang lahat ng aking mga pangarap. Ang matalik po niyang kaibigan, bago pa man maging kami, umamin sa akin na gusto niya ako. Pero dahil nga po malinaw sa akin kung sino ang gusto ko, hindi ko po ito binigyan ng pansin. 4 years din po kaming naging magkarelasyon. Nagpropose po ako sa akin nobya and she said yes. Naghahanda na nga po kami ng kasal. At ang mga iimbitahan, etc., etc. Kaya nga lamang po, isang gabi, nang umuwi ako, nayaya po ako ng mga pinsan ko na magkasayahan. Inuman po, Dr. Love, dahil nga bihira akong umuwi at dahil alam nilang ikakasal na rin po ako. Pinayagan naman po ako ng nobya ko. At kilala naman niya po ang mga pinsan ko, buong pamilya ko. Kaya nga lang, hindi ko po inaasahan na ang matalik na kaibigan ng nobya ko na umamin sa akin noon ng pag-ibig, pupunta rin pala doon sa aming inuman. Hindi naman po ako kumikibo sa kanya, kaya nga lang talagang ang tindi ng dikit niya sa akin, Dr. Love. To the point na naitutulak ko na nga po siya. One time, napalakas po ang tulak ko. Natawa ang ibang pinsan ko. So, parang napahiya po siya. Naawa naman po ako sa kanya at tinayaan ko na lamang po siyang tumabi sa akin. At yun na po ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Nung lasing na po ako, hindi ko po maalala kung paano, pero may nangyari po sa amin sa bahay ng pinsan ko. At ang insidente na ito, agad pong nalaman ng nobya ko. Dr. Love, wasak na wasak ako at galit na galit sa babaeng matalik niyang kaibigan. Sinubukan ko pong magpaliwanag pero hindi niya po ako pinakinggan. Ang pinakamasakit dito, Dr. Love, makalipas ang 2 buwan ng paghiwalay namin, nalaman kong buntis po pala siya nung nakipaghiwalay siya sa akin. Grabe ang panghihinayang ko sa taong pinakamamahal ko. Nanghihinayang ako sa kasal, sa mga pangarap kong pamilya, lahat ay nabura dahil lang sa isang pagkakamali. Matapos po ang lahat ng yan, parang naging sumpa na ang buhay ko.
Sa lugar kung saan ako nadestino, may babae na naman pong lumapit sa akin. Ganun na naman, Dr. Love, hindi ko pinagpapapansin dahil nga po wasak na wasak po ako sa lungkot at sa sakit. Pero heto na naman po, napakakulit. Maya't maya, mangungulit. Hanggang napansin kong naaaliw ako. Nakakalimot sa tuwing nangungulit siya. Kaya naman, umabot na naman ako sa puntong may nangyari sa amin. At kung gaano ako katagal doon sa lugar na yun, madalas ay may nangyayari sa amin na parang naging comfort ko po siya, Dr. Love. Pero heto na naman, nagulat ako at nagsabi siyang hindi na siya dinadatnan. Buntis daw po siya, Dr. Love. Diyos ko. Gulong-gulo ko. Kasi naman, Dr. Love, mayroon akong anak sa totoong mahal ko pero hindi ko makasama. Tapos ngayon, eto, may anak ako sa babaeng kinukulit lang ako. Dala ng hindi pa stable ang pag-iisip ko, iniwan ko po ang babae, nilayuan, tinakbuhan ng aking obligasyon. Sa sumunod na lugar, Dr. Love, mayroon na naman akong nakilalang babae. Sobrang kamukha po ng ex-fiancé ko. Gustong-gusto kong nakikita siya pero hindi po ako nagparamdam ng pagkagusto o kung ano paman. Pero heto naman po ang babae. Siya itong tawag ng tawag, chat ng chat, hanggang sa inaya pa akong kumain sa labas. Kumain daw kami sa labas. Pero dahil nga po kamukha siya ng aking ex-fiancé, naisip ko baka mag-work. In short, pumayag po ako. Umamin siya ng nararamdaman, nagsabi lang din po ako na gusto ko siya. 4 months pa lang po kami ngayon, pero buntis na rin po siya. Hanggang sa nitong nakaraan, nagising na lamang ako habang nagkakape at nag-iisip na na-realize ko na hindi ko rin po siya mahal at ang ex-fiancé ko pa rin po ang mahal ko. Pero bakit? Dahil sa isang pagkakamali, nasira ang buhay ko. Nawasak ako. Para bang nagpatong-patong na mga pagkakamali ko. Para po bang dahil nasasaktan ako inside, hindi ko namamalayang nakakapanakit din ako ng iba. Kumbaga, may mga naging collateral damage. Sundalo ka nga. Dr. Love, may lusot po ba ako sa gusot na ito? Maayos ko pa po ba ang buhay ko? Ang mga buhay na nasira ko, maayos ko pa ba? Paano po magsisimula, Dr. Love? Higit sa panghuhusga, kailangan ko lang po talaga ng payo dahil habang tumatagal, para bang gusto ko na pong mawala. Gumagalang Pepe. Pepe, nakaka-relate ako sa iyo. Nung araw, ganyan din ang buhay ko. Parang napakadaling kumuha ng babae nung araw. Pero meron akong napuna sa iyong kasaysayan na ipinadala na gusto ko sanang paniwalaan. At gusto kong sabihin na totoo yung kwento mo. Ang hindi ko lang kasi mapaniwalaan ay naniniwala ako sa iyo na malapit ang mga babae. Sa'yo siguro magandang lalaki ka, mahaba ang buhok mo. Palagi kang naliligo, mabango. So malayo pa lang naamoy ka na ng babae. Ang hindi ko lang masakyan ay yung sinabi mo na samantalang ikaw ay may karelasyon, 4 na taon na ang inyong relasyon ng iyong fiancé, may plano na kayong magpakasal, doon sa panahon na naghahanda na kayo para sa inyong kasal, naanyayahan ka ng iyong mga pinsan para lumabas at mag-celebrate.
Meron silang tawag dyan no? Stud party. Di ba? Yung mga ikakasal, yan. Inuman, ganyan. Alam mo, nakakainom din naman ako ng alak nung araw. Although, hindi ako mahilig sa hard liquor, sa beer, talagang lumalaban ako ng inuman ng araw. Pagkatapos ng programa ko sa FM, dyan sa Makati, merong disco house dyan. Sa may Makati Avenue. Pupunta muna kami doon sa isang pizza store. At magiinuman kami dyan ng mga barkada. Pagkatapos ng inuman dyan, tutuloy kami doon sa isang disco, malapit doon sa Sanlo. Nalimutan ko na pangalan ng disco na sa may San Lorenzo, sa may gate ng San Lorenzo Village. At inaabot kami dyan hanggang madaling araw. Ganyan ang araw ang buhay ko. Pero naranasan ko rin na malasing at doon sa pagkalasing na yon, yung hindi mo na alam talaga nag-blackout ka. Sabi mo nangyari sa iyan na hindi mo alam na ikaw ay nalasing ng husto at doon sa pagkakalasing mong yan hindi mo alam kung anong nangyari at yung babaeng may gusto sa'yo, nakatalik mo. Ang pagkaalam ko sa isang lalaki na nag-blackout na sa pagkalasing, correct me if I'm right, correct me if I'm wrong, Aaron, hindi ko alam kung lalasing ka na ng kagaya ng sinasabi ko na nagba-blackout. Pag nag-blackout ang lalaki, paglasing na, wala na pong tumatayo sa katawan yan. Manhid na yan. Tama ba, Direk Joey? Pag nag-blackout ng lalaki at nalasing, manhid na ho ang katawan yan. Miski anong gawin mo, walang tatayo dyan. Ganon. Di ba? Hindi na raw pwedeng maturo sa langit. Oo, hindi na. Wala, sa impyerno nang ituturo niyan. Hindi tatayo. Oo. Hindi titigas, mukha lang talaga matigas sa kanya. Yan. Pag nag-blackout ka, paanong mangyayari na makipagtali ka sa isang babae na nabuntis mo nang nag-blackout ka? Sige nga, paliwanag mo sa akin. Anong ginawa mo? Alin ang tumigas sa'yo? Mukha o tuhod? Pero hindi makakabuntis yung mukha mo Di ba? So, alam mo ang ginagawa mo. Kapag may tumigas sa'yo, ibig sabihin ng senses mo buhay pa. Alam mo ang ginagawa mo. Nata-turn on ka pa. Nakakaramdam ka pa. That's one. Second, miski saan ka pumunta at madestino, merong babaeng lumalapit sa'yo. Para kang si Goma. Richard Gomez. Para kang si Piolo Pascual na hindi matiis ng babae na hindi lumapit sa'yo. Ano meron ka? Di ba? Nawala ako. Nagselos? Di ba? Ano meron ka na wala ako? Na lahat ng babaeng dumidikit sa'yo, miski paanong gawin mo, bumibigay ka. Well, to make the story, a long story short, pag ganyan ang iyong pananaw sa buhay, sasabihin ko sa'yo, huwag ka na mag-asawa. Kasi, pahihirapan mo lang yung mapapangasawa mo. Sasama lang ang loob ng iyong mapapangasawa sapagkat hindi ka seryoso. Kahit na maghubad ng babae sa harap mo, kung talagang ayaw mo, walang mangyayari. Ginusto mo. Di ba? Ginusto mo
At hindi mo ba napuna na ilang beses na yan na lahat ng nakakatalik mong babae nabubuntis? Ibig sabihin, hindi maganda. At ang problema ay wala sa babae. Alam ko na mayroong mga babaeng talagang medyo may karengkeng, lalo pag nakakita ng magandang lalaki, magandang matipuno ang katawan, di ba? Parang parang, hindi ba nga, ang diablo ay inihahalin tulad sa isang ahas na lagi nakapulupot. Di ba? Yan, laging pumupulupot sa mga pogi. Merong mga babaeng ganyan. Kahit nga sabihin mo may asawa ka, talagang may babaeng ganyan, hindi lahat. Pero ikaw na ang mag-a-adjust. Ikaw na ang kinakailangan maging seryoso. So, ang tanong mo, paano yung mga babaeng nabuntis mo? Pananagutan mo ba yon? Unfortunately, hindi mo maaaring panagutan lahat yan at pakasalan ang mga babaeng yan. Pero, sa mata ng batas natin, may pananagutan ka diyan sa mga bata na kanilang iluluwal. At tungkulin mo na papag-aralin at bigyan ng magandang kinabukasan ang mga batang ito. Ang tanging ibabahagi ko sa iyo, Pepe, pag-aralan mo muna. At your age, ikaw ay 30 anyos, hindi ka pa handa, no? Kung masyado kang believe sa sarili mo na magandang lalaki ka, gusto kong isipin mo na meron pang mga lalaking mas magandang lalaki kesa sa'yo. Now, hindi tayo naglalabanan sa gandang lalaki. Ang pinaglalabanan natin dito ay yung pagiging responsable mo. Kung ikaw ay magpapakasal, itanim mo sa isip mo na hindi po pwede dito sa atin ang lalaking lahat ng puntahan ay merong babae. No? Hindi po pwede yon. Kung may nadidinig ka ng mga politikong ganyan, marami yan. Ayan yung mga politikong nagnanakaw ng pondo ng ating bayan. Meron pa akong nakita kanina. Lumabas ako papuntang Arcovia kanina. May nakita akong pamilyar na mukha. Kumpare ko itong mayaman na ito Meron siyang submarine. Mayaman to, ang kunehon to. Meron siyang sariling zoo. Tatakbo na namang senador. Senador naman ang tatakbuhan. Nako, hindi ko boboto to. Kilala ko to Babaero to hindi ko boboto yan. Babaero yan. Meron pang isang tatakbo raw na kakandidato na ang naging ka-live-in niya nung araw anak ng dating presidente ng Pilipinas na babae na anakan niya. Pagkatapos siniwalayan niya at hindi naman sinuportahan daw yung kanyang anak. Tapos tatakbong senador, hindi ko yung boboto. Yung isa naman nakulong sa Muntinlupa, anong kaso? Gun running yata or something. Tumakbo, senador, nanalo, number 1 pa rin. Ano ba? Saan nilalagay ang bansa natin? Di ba? Ay, nako. Anong ginagawa sa Senado ngayon? Nagsusuklay ng bigote at kain ng kain. Yan ba? So, kailangan maging responsable tayo. Huwag nating itanim sa isip natin na napakagandang lalaki natin dahil meron pang taong mas magandang lalaki sa atin. Kahit hindi tayo magandang lalaki, kailangan maging responsable tayo. Ang sinasabi ko lang sa iyo at your age, 30 years old, I think you're not ready yet to make a commitment. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.